Swabe ba ang camera na A7 III para sa 2026 na pangangailangan mo? Ang totoo niyan depende yan sa kung saan yung kung saan mo gusto gamitin yung camera. Kung plano mong gamitin sa events, pasok na pasok talaga ang Sony A7 III pataas. Kasi una, yung kung magpe-freelance ka ng events, siguro ang minimum requirement ngayon sa mga freelance na kadalasang hinahanap ng mga studio owner or client, nag nag-start sila sa sa Sony A7 III na baseline na gamit. Pero dahan-dahang nag-aano na, dahan-dahang nagbabago na nagiging minimum na yung A7 IV. Pero kung medyo tight sa budget or ito yung range na kaya mo munang mabili ngayon, swabing-swabe pa rin talaga ang Sony A7 III kung mag-upgrade ka mula sa crop sensor or dun sa mga older generations ng full frame na Sony. Kasi kung ang budget nyo ay nasa 30 to 40,000, sa range na yon makakakuha ka na ng pwedeng yung A7S2, A7 II, older generation yon, or pwede kang makabingwit ng deal ng A7 III pero medyo mataas na yung shutter count. Siguro yung mga 35,000 to 40,000 na budget para sa camera, nung tumingin ako sa Facebook Marketplace, kadalasan nasa 300,000 pataas na yung shutter count ng mga for sale ngayon. Ayan, tulad nito, Sony A7 III, meron na siyang 314,000 na shutter count. Ano ba ibig sabihin yan? Yung shutter count kasi, yan yung dami ng beses na kumuha ng picture yung camera. Ang kadalasan na buhay ng shutter ng A7 III ay estimated yun na nasa 200,000 pataas. Kaya possible na yung ganitong shutter count at sa ganyang presyo na 40,000, tingin ko tatagal pa 'to kasi possible baka umabot pa 'to ng 400 plus or 500 plus bago bumigay yung shutter niya. Ngayon, yung shutter mechanism naman ng Sony A7 III, 'pag pina-repair mo, nag-range naman yun ng 10,000 above. Or kung puwedeng may ginagawa silang may naniningil lang mas mababa ng presyo pero hindi pinapalitan ng piyesa yung pinaka-shutter. Parang meron silang nireremedyohan dun sa loob. Puwedeng gano'n, nasa below 7,000 yun. Pero ang tendency naman nun possible na bumalik kaagad yung ah, shutter error. Depende na lang sa'yo kung ano yung budget mo dun sa kung sakaling mangyari man yun. Pero kung ang nasa 35 to 40K ang budget mo, pasok ka na dun sa mga A7 III na mataas ang shutter. Tulad nito, 48K, ang shutter count nito ay 150. 150K yung shutter count, tingin ko good deal to. Kasi kung gagamitin mo sa event yung camera na to, yung 150K shots, maraming event na yon. Parang nag-range ng 1,000 to 1,500 ang isang event na shots. Kaya kung gagamitin mo sa photography to,
makaka-ROI ka na bago mo pa maabot yung magkaroon ng trouble sa shutter. So ito naman ay 48K, magdadagdag ka na lang halos ng 8,000 para dun sa tagal mo magagamit yan. Tapos ito naman 43,000 yung ah, presyo niya. Tapos yung shutter count niya ay 300K. Kaya tingin ko mas good deal yung kanina na pinakita ko sa inyo na 48,000 yung price nung camera, pero nasa 100,000 plus pa lang yung shutter count. Pero kung gagamitin mo naman sa video ang camera na to, mas matagal mo pa siyang magagamit. Kumbaga, mas matagal bago masira siguro yung shutter niya. Ngayon, yung kaya ko naman ginawa tong video na to kasi para sa inyo na siguro mag-start or mag-attempt ng full frame na camera, siguro ang marirecommend ko na i-hit nyo na unit itong mga A7 III. Kasi ito bagong ano to bagong, kumbaga mas bago siyang generation ng Sony kaysa dun sa mga 2 na series. Yung mga 2 na series kasi parang 2015 o 2016 lumabas yun. Ito naman parang 2018, 2019 lumabas dito sa atin. Pero karamihan naman ng mga Sony na second hand na binibenta ngayon, siguro nabili nila mga 2022, 2023. Tsaka yung spare parts ng Sony A7 III ngayon, napakadaling mabili. Tsaka marami na ring nagre-repair sa kanya. Tapos, ito pa yung siguro number 1 na pinaka-highly recommended nila na camera ng mga professional. Kasi subok na nila, matibay talaga siya. Talagang makaka-ROI ka na bago pa magkaroon ng trouble yung unit. Etong Sony A7 III. Ngayon, tungkol naman sa output niya, kung mapapansin nyo dito sa mga ina-upload ko sa channel ko ng mga video, lahat to shot siya ng Sony A7 III na ang gamit na lente ay yung 35mm na Samyang. Yan, yung video na yan, Sony A7 III yung gamit dyan. Bagong event pa lang to, pero kung mapapansin nyo, ang quality no picture no video quality niya maganda. Tapos nag-upload din ako rito yung mga raw. Dito ako nagba-backup sa YouTube yung mga raw files ng kumbaga magkaroon man ng aberya yung files ko, naka-safety ako dito sa YouTube na may makukuha pa rin ako na files kung sakaling aksidenteng mabura siya. Ano yun, kumbaga doomsday na backup siya. Kaya marerecommend ko ba yung Sony A7 III para sa'yo? Yes, absolutely yes. Kung magka-budget ka, pag-ipunan mo na siya. Kung plano mong mag-vlog or plano mong gamitin siya na in a professional o kaya pagkakakitaan mo na freelancing for clients, for hobbies mo, goods na goods pa rin ang Sony A7 III para sa 2026.